ngayon at hindi pa na ibabalik ang supply ng kuryente sa Giwan sa Eastern Samar. Malaking bagay lalo na paggabing ganito ang liwanag na nagmumula sa 50 posting ipinatayo roon ng United Nations. Hindi po ordinaryo ang mga poste ng ilaw na yan dahil sila po ay tinatawag na solar-powered. Mula sa Giwan, Eastern Samar, nakatutok live si Haji Rieta. Yes, Mike, tama ka dyan at talagang malaking tulong ito dahil sa ngayon ay unti-unti nang bumabangon ang ating mga kababayan mula sa ilang bayan na nasalanta ng Super Typhoon Yolanda dito nga sa Eastern Samar. Hindi na magtitiis sa dilim ng gabi ang mga evacuees sa tent city na ito sa Giwan, Eastern Samar. Ang 50 solar light post na ito ang sagot sa kanilang problema. Ipinatayo ito ng United Nations para sa may 5,000 pamilyang pansamantalang nanunuluyan dito. Mayroon ring mga lampara na pinapagana ng solar power na pinamahagi. Hindi pa rin naibabalik ang supply ng kuryente sa lugar. Pero hindi naman ito balakid sa pagbangon ng mga residente. Si Aling Rustica pinapaayos ng kanyang nasirang bahay. Kung umuulan, tumutulo man, di pinaayos na lang namin. Binigyan ako ng anak na nasa abroad. Ang ilang tindahan nagbukas na rin. Marami na ring mga bumibili. Sa likod ng tent city, ginagawa na rin ang bunkhouses. Nakatayo ng mga lalaking poste. Inilayo na rin ito sa dagat kung saan idinapa ng storm surge ang kabahayan. Sa Hernani, balik eskwela ng mga mag-aaral ng Pedro Candido Memorial High School. Pero ang nasirang library na muna ang kanilang ginagamit sa klase. Gaya ng nakikita nyo, yan yung isa sa pinakamalaking eskwelahan dito nga sa bayan ng Hernani na talagang nasalanta ng bagyong Yolanda at makita nyo nga wasak itong school building na ito. Kaya naman sa ngayon ay nagtatayo ng mga temporary classrooms nang sa ganun ay magamit ng bawat isa at makapagpatuloy nga sa kanilang pag-aaral. Gaya nga ng isang grupong ito sa isang klase na ito na kung saan nagsasagawa nga sila ng klase ngayon. Bagaman na maraming mga kagamitang pang-eskwela ang nasira ng bagyong Yolanda, ay hindi naman daw ito hadlang para may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ang mga estudyante, siksikan. Ang iba sa lupa na lang nakaupo. Kahit nasalanta kami ng bagyo, lahat na wash out, lahat, buildings, records, lahat-lahat ng equipments, pero masaya kasi nakikita yung patuloy na pagtulong ng mga kapwa Filipino at saka kahit yung ibang nationalities. Nakakaupo naman po kami kasi nagawa kami ng temporaryong upuan. Tapos, minsan yung iba nasa sahig. Importante po namin makapagtapos kami ng pag-aaral para matulungan po namin ang pamilya namin. Tapos makaahon kami sa kahirapan. Hindi ba kayo nahirapan sa sitwasyon ngayon sa ganito? Nahirapan lang naman po. Pero kakayanin namin po. Aahon din kami. Magika nga nila kapag talagang desidido kang bumangon mula sa pagkakadapa, kahit gaano ito kahirap ay talagang babangon at babangon ka. Samantala, Mike, yung mga nakatayo nga ng mga light post dito nga sa tent city na ito sa Giwan ay umatagal hanggang 12 hours. Depende yan, Mike, sa kung gaano rin katagal ito nga na-recharge. Dahil ang mga bumili niyan, Mike, ay LED, which is talaga nga napakatipid at maaari nga magtagal nga itong mga light post dito. Mike? Maraming salamat, Haji Rieta.